Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong balita na si Senator Bato de la Rosa po ay talagang hindi niya po malubos maisip na ang ICC ay talagang welcome na welcome po sa Pilipinas mga kababayan. Sa kabila po na wala pong jurisdiction sa ating bansa ang ICC pero nakakapasok po. At talagang maluwag na maluwag po ang ating gobyerno yata. Ang tanong, tayo po ba ay nasasakop ng ICC ang ating bansa at wala na po bang jurisdiction o sinasabing judicial? Hindi na po ba nagpapunction ang ating batas? Ang ating hukuman at kailangan po ICC ang mag-imbestiga sa ating bansa. Nakakagulat lang po. Anong klaseng gobyerno mayroon tayo? Napakahina po yata ng ating batas na kailangan sa banyaga tayo kumuha ng batas o sinasabi ng hustisya. Wala po bang kakayahan ng ating mga huwes, ang ating mga judge? Nakakalungkot lang. Bakit nagkaaga nito ang ating bansa nung pumasok ang binagoong Pilipinas? Bakit kaya? Sa sobrang pamumulitika? Sobrang kagahaman sa kapangyarihan, mga kabayan. Kailangan pabagsakin lahat ang sinasabing makapag-aalis sa kanilang pangarap na hindi na mawala yung kapangyarihan bumalik sa kanila. Ganun kaya? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang plano po ni Senator Bato de la Rosa. Nakatakdang imbestigahan sa Senado ang umano'y ginagawang pananakot na International Criminal Court o ICC investigators sa mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Sa isang pahayag, sinabi ni re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa na maglulunsad siya ng investigasyon hinggil dito. Inihayag din ito na mayroon naman ng ongoing mission ang ICC sa isang hotel sa Pasay City kung saan pinupwersa umano ang mga retiradong PNP officials na pumirma ng affidavit laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ni Senator de la Rosa na mananagot sa batas ang sinumang mga Pilipino na nagtataksil sa ating soberanya. Dapat po ang managot talaga sa batas kauna-unahan. Di po ba ang Pangulo ng bansa? Ang Pangulo po kasi ang unang nagtaksil sa ating soberanya. Di umano di ba? Yan ang lumalabas Ang Pangulong Marcos po yata ang kauna-unahan nagtaksil sa ating soberanya. Dahil po dito po, pinapasok po ang batas, ang hustisya ng banyaga na hindi po tayo nasasakop. May sarili po tayong hustisya. May sarili po tayong judicial. Tama po yan. Tama po yan. Ipaglaban nyo po yan, Senator Bato. Dahil po sobra na po ang ginagawa ng ICC sa ating bansa. Masyado na po tayong kahiya-hiya sa buong mundo. Dahil po, tayo pinapasok na ng banyaga ang ating judicial. Wala po ba silbi ang judicial natin sa ating bansa? Kailangan ng ICC ang mamuno rito at maghari. Nakapagtataka lang po, parang wala rin po yatang aksyon ng Korte Suprema sa mga nangyayari po sa atin, mga katambay. Pinapasok po tayo ng ICC. Yan po, Kaya nga po sinasabi nga po natin, ang Pangulo ay walang isang salita. Walang paninindigan, walang yagballs di umano. Dahil mismo po siya, sinasabi niya na hindi po entertainin yan. At hindi na po tayo magpapasakop dyan dahil hindi tayo miyembro niyan. Di ba? At napakarami niya pa sinabi dyan sa ICC. Pero sa kabila nun, gamit na gamit po nila sa pamumulitika ang ICC. Grabe, no? Nakapasok na at talagang ini-entertain pa. At talagang ginagamit po nilang pagpapabagsak sa mga Duterte. Ito kaya yun talagang sinasabing pumutok na issue, yung Oplan Horus, na talagang pababagsakin lahat dahil nga po yung kapangyarihan ay ayaw na mawala sa kanila. Grabe, no? Mga retired general ang kinukuha naman po ngayon para tumistigo. Para po kuhanan ng affidavit. Para po magdiin dito sa dating Pangulong Duterte. At syempre po, kasama dyan si Senator Bato. Mga kabayan, nakita nyo po yung nangyayari sa ating bansa. Yung ginawa na napakaganda
na protektahan ang Pilipino, lalong-lalo yung hindi tumatangkilik sa kasamaan, lalo sa bisyo ng pulburon. Di po ba? Naprotektahan tayo ng 6 na taon doon sa ginawa na napakaganda. At ang ating mga anak ay hindi na malulong dito sa bisyo na pulburon. Para hindi na malulong. Tuldukan mo. Labanan mo. Di ba? Itong lumalaganap na pulburon sa ating bansa. Di ba? Narco-politics. Di po ba? Mga sangkot, mga politiko, mga general. Kaya lang, nung makabalik po ang sinasabi pong lulong din po pala, di umano, lulong din. Ngagba! Lulong sa pulburon daw. Nung makabalik, grabe. Mas protektado na po nila ngayon. Ang tumatangkilik po yata sa pulburon. At syempre, yung nagninegosyo ng pulburon. Grabe, no? Grabe. Kaya nga po mga kababayan, yung nangyayari sa ating bansa ngayon, talagang hindi po pabuti. Pasama ng pasama ang ating bansa, lalo sa politika. Grabe po. Talagang hindi na po makakabangon ng ating bansa pagka ganito nangyayari. Wala pong tinututukan eh. Ang tinututukan lang po ng gobyerno natin pamumulitik pagpapabagsak sa kanilang mga kalaban, di umano. Pero yung problema natin, hindi man natututukan eh. Di ba? Puro pamumulitika. Basta ikaw kadikit, kaalyado ka ng Duterte, malaking problema kanila. Kailangan kang gagastusan. Gagastusan ka talaga ng napakalaking pera para mapabagsak ka gamit ang pera ng taong bayan. Iniimbestigahan. ICC. Walang kamatayang ICC. Sana yung sinasabi ni Senator Bato, dapat tumbukin nyo ng tumbukin yan. Yung talagang nagtaksil sa ating bayan, nahandyan, no? Nahandyan po, yung may issue ng pulburon, ng kauna-una nagtaksil sa ating bayan. Naghudas, di ba? Lalo-lalo sa isang Pilipino na pinamigay mo na parang hayop. Ni hindi mo man lang nilitis sa bansa sa bansa natin, wala man lang litis. Walang litis-litis sa bansa natin. Ibang klase, parang tayo nasasakop na ng banyaga ang ating bansa. Samantalang ipinaglaban ito ng ating mga bayani na maging malaya ang ating bansa, pero ngayon sinisiksik natin ang ating bansa sa mga banyaga. Anong klaseng nagkaroon tayo ng presidente na walang yagballs dahil sa sobrang pamumulitika. Kaya mga kabayan, kaya lang po mabango ngayon ng Pangulong Marcos dahil sila po nasa kapangyarihan eh. Kontrolado po nila ang pera, power. Pagka nawala po sa kapangyarihan yan, ano po magiging legacy niya? Ano po ang makukuha niyang respeto sa taong bayan? Yung majority ng taong bayan. Ano makukuha niya? Anong karangalan ang maibibigay niya sa kanyang pamilya? Anong legacy niya na maibibigay sa taong bayan, sa Pilipino at sa buong mundo? Ano ang maipagmamalaki niya sa buong mundo ni Pangulong Marcos? Sige nga, ni Pangulong Marcos Jr. Kasi yung tatay niya, history po kasi yung tatay niya, pagiging diktador. Di po ba? Pagiging diktador. Napakaraming chinugi nung martial law. Di po ba? Pagiging magnanakaw daw po, napakaraming ill-gotten wealth. Nagkatotoo naman. Dahil napakarami nilang bank account sa buong mundo. At nagkalat po ang kanilang ginto at kayamanan na hindi maipaliwanag, money laundering. Pero hindi naman po iniimbestigahan yan eh. Never po maimbestigahan sa panahon ngayon. Yan po ang legacy nila. Yung pagiging hudas, yan po magiging legacy nila. Pagdating na wala na sila sa kapangyarihan. Ikararangal mo po ba yan? Ikakarangal po ba ng Pilipino yan bilang Pilipino ka? Ikararangal mo na meron ka isang presidente na hudas? Naghudas sa bayan? Naghudas sa ating soberanya? Naghudas sa isang Pilipino na isang dating Pangulong Duterte? Yung po pala magiging legasya. Kaya itong ginagawa ni Senator Bato, tutukan nyo po yan, Senator Bato. Tutukan nyo po at talaga imbestigahan nyo na imbestigahan. Dahil po walang jurisdiction po sa atin ng ICC. Pwede nyo po sila imbestigahan.
At panagutin nyo po, dapat ang panagutin, lalong-lalo po na ikisabwat dyan, yung sabwatan ng mga Pilipino riyan, yung tumutulong dyan sa ICC. Kalkalin nyo po na kalkalin yan. At kasuhan nyo po yan. Yan po yung mga hudas. Hudas po yan sa ating bansa, di po ba? Dapat pong kasuhan yan. Naguhudas ka sa ating soberenya, sa ating judicial, hinuhudas mo. Dapat po panagutin po yan talaga, Senator Bato. Tutukan nyo po yan, imbestigahan nyo po sa Senado yan. At nang matuklasan po kung sino tumutulong dyan. Kung sino ang nagpipinance dyan sa mga ICC, bakit nasa bansa natin yan? At nag-iimbestiga. Ano karapatan nila mag-imbestiga sa ating bansa? Malayang bansa tayo, may sarili tayong soberenya. Tayo ba pwedeng mag-imbestiga sa kanila? Pwede pa tayo mag-imbestiga sa kanila? Sige nga. Grabe, di ba? Diyan ka magtataka. Yung dating miyembro, yung leader ng grupong CPP, NP, NDF, hindi nga natin nakuha sa bansa na yan eh. Dahil may sarili silang soberenya. Di po ba? Hindi binigay sa Pilipinas yan. Namatay na nga doon. Di po ba yung leader na namatay ng CPP, NP, NDF, doon namatay yun eh, sa Netherlands. Di po ba? Nakapasok po ba tayo ron? Ang ating soberenya po ba? Nakapasok doon? Para makuha natin yon? Di ba hindi? Bakit dito sa Pilipinas? Isang dali lang, nakapasok sila. Kahit hindi ka na miyembro nila. At wala na silang jurisdiction sa atin. You know, ganun po kabobo, katanga at kagago. Yata ang nakaupo yata sa ating bansa ngayon. Ganun po kahina yung tinatawag na weak. Nilagay mo sa kahihiyan ang ating bansa. Nilagay mo sa kahihiyan. You know, nakakahiya bilang Pilipino na nagkaroon ka ng ganitong klaseng leader. Ni hindi mo kayang patakbuhin ang bansa. Hindi mo kayang gamitin ang iyong judicial. Gagamit ka sa ibang bansa. Wala kang kasilbi-silbi nun. Di po ba? Komento na inyong lingkod. Wala kang silbi. Niyuyurakan mo ang ating judicial, ang ating Korte Suprema, binabaliwala mo. Wala kang tiwala rito dahil sa pamumulitika. Anong klaseng gobyerno yan? Meron tayong sariling judicial. Umaasa tayo sa banyaga. Wala ka malang ikaso sa ating bansa. Dapat sila ang mga ipatapon. Dapat kayo ang ipatapon doon dahil wala kang silbi sa Pilipinas. Di po ba? Dahil may sariling batas ang Pilipinas, ibang batas ang pinagagana nyo. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya yan, malala. Sana po hindi hanggang salita lang, Senator Bato. Huwag lang puro satsat. Gawin nyo po yan. Imbestigahan nyo at talagang alamin nyo at talagang dapat yung kalkalin kung sino nagpipinance dyan sa mga ICC. Kung sino po ang talagang naguhudas sa ating bansa. Sino ang nagpipinance? Sino kaya ang nagpipinance dyan? Mga kababayan, sana po, dahil grabe na po ang ginawa nila. Yung majority ng Pilipino, gustong-gusto ang ginawa, lalo-lalo sa pagbabago. 3 taon, 6 na taon naging mapayapa ang ating bansa sa pulburon, sa mga kriminal, sa mga drug lord, sa mga korap na politiko, sa mga makakaliwa. Di po ba? Sa mga oligarko na nagbabayad na ng buwis. Naging mapayapa tayo. Samantala ngayon, grabe. Grabe ang ginagawa nilang pagpapabagsak at paninira sa napakagaling na presidente na nagdaan sa ating bansa. Grabe. Samantalang sila wala pa ipagmamalaki maliban sa 3 taong puro issue ng corruption. Yun ang ibinigay sa atin. 3 taon na issue ng pamumulitika. Yung po ba ang legasya nila na ipagmamalaki sa atin? Wala pa sila ipagmamalaki. Pero kung gumawa sila ng kasamaan sa ating bansa, wagas. Grabe sila. Wala na silang takot. Wala na silang takot sa may kapal, mga kababayan. Grabe po. Grabe po ang ginagawa po yata nilang pamumulitika. You know, hindi po pagtatrabaho sa ating bansa ang ginagawa po yata nila. Walang trabaho eh. Nakita niyo po ba natutugunan ang problema ng ating bansa? Hindi eh. Hindi. Ito po ang tinutugunan nila. Pamumulitika, pagpapabagsak. Pagpapabagsak po, mga tambay. Talagang sobra po nung makabalik po talaga yata sila. Talagang grabe po ang kasoapangan.
yung pagiging swapang po talaga nila, greedy sa kapangyarihan, sa pera. May bonus na pulburon ayon sa Vice President. Grabe. Talagang history po ito. Isang history po ito ng bansa na merong ganyan po pala talaga sila. Ganyan po pala talaga ang lahi nila. Ang lahi pala talaga nila ay hindi mo pala mapagkakatiwalaan. Lalong-lalo sa pera, sa ginto, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan pala. At lalong-lalo sa kapangyarihan. Pag binigyan mo ng kapangyarihan, sila po pala di umano yung mga abusado. Pati po batas, hindi na po yata nila sinusunod. Pagka po binigyan mo pala sila ng kapangyarihan, di umano. Grabe. Ipagpatuloy nyo po yan, Senator Bato. Maganda po yan. At nang matuntun po at malaman ng bansang, ng ating mga kababayan sa ating bansa. At malaman din po sa buong mundo ang ginagawa pong pamumulitika sa ating kasama ang ICC. Kailangan po yan. Imbestigahan nyo po na imbestigahan para po mahayag ng mahayag po ang ginagawa po kabalbalan. Sumasawsaw yata sa pamumulitika ang ICC dahil po yata sa pera. Dahil po siyempre, ipit na po sila eh. Ipit na po sila. Mukhang sa Pilipinas na lang po yata sila kumikita ngayon, di umano. Dahil po yung pera nila naka-freeze. Naka-freeze po, pinreeze po. Hindi po nila makuha, magalaw. Lalong-lalo po yung kanilang chief prosecutor na si Karim Khan. Naka-freeze po lahat ng Amerika. Kaya gigil na gigil sa Pilipinas dahil ang Pilipinas po yata ay malaking magbayad. Yan po yata ang pera nila ngayon. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Mukhang po kaya wala tayong proyekto eh. Wala po tayong proyekto na malalaki na natapos. Wala tayong natapos ng 3 taon. Ang natapos po pera. Yan po nangyari sa atin. Puro pera po ang natapos pero walang malalaking proyekto na yung sinasabing build better more. Walang malalaki. Puro groundbreaking. Yeah, meron pinagmalaki yung subway. Matatapos daw po sa panahon niya. Pero hindi po kanyang proyekto yun. Proyekto po ng Japan yun. Ng JICA. Diba? Ng JICA. Grabe po. Maraming salamat po mga tambay sa mga tumatangkilik po sa inyong Tambayang Makabayan. Thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you rin po. Shoutout po sa mga biyayang pinagkakalob po. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hershio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan Valley. Jem Aris ng United Arab Emirates. Jobilin Watanabe ng Japan. Ako si Phil Am. Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po mga kababayan. At thank you rin po sa nakagusto ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At isama po natin sa panalangin at dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Thank you po. At ingat din po tayo mga tambay. Ingat po, doble ingat po. Paalam po muna. Sa muli. Thank you. At ingat po. Bye-bye.